For today's video mga katropa pigs, halina't samahan nyo ako dito sa Parawing area kung saan nag-iikot tayo dito mga katropa pigs. So alam naman natin na mahirap mag-alaga ng baboy, so kailangan talaga natin ng pasusing pag-aaral para tayo ay kumita sa pag-aalaga ng baboy. Dahil kung wala kang alam sa pag-aalaga ng baboy ay posibleng malugi ka lamang at mawalan ka ng gana sa pag-aalaga ng baboy. Kaya kung ako sa iyo, makinig ka sa mga sasabihin ko para may konti kang idea pagdating sa pag-aalaga ng baboy at ma-share ko sa iyo yung mga practice namin dito sa piggery kung paano ba kami kumikita at kung paano din namin mapaparami ang aming mga production. So number 1 mga katropa pigs, dapat ay maganda yung genetics na pipiliin mo o yung mga lahi na pipiliin mo sa gagawin mong inahin. So dapat ay maraming mga anak yung iyong inahin na pipiliin, or kung bibili ka naman ng mga gilts, dapat ay maganda yung performance ng mga breeder farm na bibilhan mo ng mga dumalaga. So karamihan mga katropa pigs, ang ating mga dumalaga ay binubulog natin ito ng 8 buwan at kadalasan din po ay tumitimbang ito ng 140 bago natin ito pabulugan. Sa ganoong edad at timbang mga katropa pigs ay ang ating dumalaga ay ready na para i-breed, dahil doon sa mga age na yon mga katropa pigs ay talaga namang pure develop na yung kanilang mga organ, lalong-lalo na yung kanilang matres, at sa ganong edad at timbang ng ating mga dumalaga ay hindi siya mahihirapang magbuntis at manganak. At dahil kailangan nating pakinabangan ng matagal yung ating mga inahinin, kailangan din nating ibigay yung mga requirements na kakailanganin ng ating inahin, dahil pag napabayaan natin ito mga katropa pigs ay mamamayat ng husto ang ating mga inahin or yung mga dumalaga once na ito ay manganak na or magpadede na dito sa Parawing area. So pag namayat po ang ating inahin ay mahirapan po itong maglindi at mahihirapan din pong makarecover yung ating mga dumalagang inahin. So dapat po ay alalayan po natin, lalong-lalo na pag malalaki na ang piglets ng mga ito, ay wag po nating titipirin sa pagkain ang ating inahing baboy. So ang susunod naman po ay yung management. Napaka-importante po ng management. Dapat po ay maganda yung pagkakamanage natin sa ating mga alaga, lalong-lalo na yung mga program natin. So dapat bawat tao natin sa kasamahan natin sa loob ay alam ang mga dapat gawin at sa araw-araw ay nakaredy kung ano yung mga activity na dapat ay gawin. At syempre dapat kasama sa management na yung mga kasama natin sa trabaho ay may malasakit sa kanilang mga alaga, dahil pag walang malasakit sa kanilang mga alaga ang ating mga kasamahan sa trabaho ay hindi magsasucess ang ating piggery. Number 3, ito naman po ay yung ating nutrisyon. So dapat po ang ating nutrisyon ay akma doon sa ating mga alaga. Lalong-lalo na yung mga formula ng feeds, dapat po ay akma doon sa ating mga lahi ng baboy kung ano ang ipapakain natin. So pwede po tayong mag-trial para po malaman natin kung saan hiyang yung ating mga baboy. So pag nagta-trial po, dapat po meron tayong control at existing na gumagamit ng dati nating produkto at yung tina-trial nating produkto. So katropa pigs, kailangan din yung magandang biosecurity. Sinasama natin yung biosecurity dahil sa higpit ng mga sakit ngayon, lalong-lalo na yung virus na ASF, talaga namang uubusin yung alaga mo pag hindi ka mahigpit sa biosecurity. So magawa po kayo ng mga protocol ninyo sa farm na susundin ng ating mga tao, at pagdating sa biosecurity, walang exempted dyan, even may-ari, manager, or mga supervisor, lahat ay susunod pag tayo ay nag-implement ng biosecurity. So napakahalaga ng ating biosecurity, kaya dapat po ay laging ito ang ating gagawin. So gumawa po kayo ng protocol na aakma sa inyong mga piggery para po maging success ang inyong piggery, dahil kung wala po kayong biosecurity, wala pong saysay lahat ng binanggit ko, even yung inyong genetics, yung inyong management, yung inyong nutrition, lahat po yan ay mababaliwala pagka po kayo ay napasok ng sakit. So for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panonood, pagla-like, pag-share, pag-comment. At kung di ka pa nakapollow sa page ko, i-follow mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung may natutunan ka sa video na to guys, paki-share naman po para mas marami tayong mga katropa pigs na matulungan. Happy farming po and God bless us all. Bye-bye!